Habang nakatitig si Sakamoto sa gumuho nilang bahay at tindahan, inisip nito ano ba raw ang nangyayari sa kanya. Alam niyang hindi yun ang oras upang bumigay ito. Hindi naman ito maiwasang mapatulala, dahil kung nagkataon, nawala na sa kanya ang pamilya niya. Flashback naman ng mag-meeting sila kasama sina Kindaka at ang iba pa. Habang paalis na sila ay pinaghintay niya sila, dahil sasama din daw siya sa kanila. Kailangan daw nilang mapakalma ang lahat. Nagtaka naman sila sa naging desisyon nito. Tinanong ni Kindaka kung sigurado daw ba siyang handa siya para doon. Sagot naman nitong oo, at nais niya daw maprotektahan ang town nila na yun. Kaya't dali-dali na silang kumilos at umalis. Nagsisimula na kasing kumalat ang gulo sa may shopping district. Isang lalaki ang may tinutukan ng baril niya at giit niya, sa kanila naman daw ang mga baril na yon. Kaya naman, hindi na nila kailangang mag-explain pa sa iba kung ano ang gagawin nila dito. Huwag daw silang pakialaman or else, ganun din ang kahihinatnan nila. Mabilis namang kinuha ni Shin ang braso nito upang mapigilan siya, at wala nang nagawa pa ang lalaki. Samantala, merong chokehold si Boiled sa likod na isa pa, habang pinakakalma naman sila ni Heisuke. Nagreklamo ang mga kalalakihan doon dahil halatang ang pakay daw nila ay ang mga baril nila. Wika pa ng isa, may karapatan daw silang gamitin ang 3 bullets na meron sila. Sabay-sabay naman nilang tinutukan si Sakamoto, at nais nilang mapabagsak ito. Nabahala naman si Shin para dito nang makita yon. Nakatayo lang si Sakamoto habang nag-warning naman si Boiled dito. Gayunpaman, ang nasa isip lang ni Sakamoto ay ang nakita nitong pagsabog ng tindahan nila. Pinagpawisan nito dahil sa memoryang yun at bilang resulta, hindi nito maigalaw ang katawan niya, kahit na madaming baril ang nakatutok sa kanya. Mabilis namang kumilos si Shin at tumakbo sa likod nito. Aniya, siya na lang daw ang barilin nila. Sinundan naman siya ng mga lalaki kahit na hindi nila intensyon. Nagtataka sila kung bakit gumalaw ng kusa ang katawan nila. Si Shin ang tumangke ng mga balang pinakawalan nila. At nag-worry naman si Sakamoto para dito. Buti na lang at nakakuha ito ng manhole cover, na siyang ginamit niya bilang shield. Ninudmud naman ni Boiled ang 2 lalaking hawak niya at sinabihan na daw sila nitong tigilan na ang nonsense na yun. Kinamusta naman ni Kindaka si Shin. Nang tanungin kung okay lang ba daw ito, sumagot siyang okay lang daw. Sa isip-isip niya, hindi daw illusion yun, pero nagawa nitong ma-rewrite ang thoughts ng napakaraming tao at once. Hindi naman ito makapaniwala doon. Samantala, tumakbo naman si Heisuke papalapit kay Sakamoto, at tinanong kung masama daw ba ang pakiramdam nito. Hindi pa din ito makagalaw at nag-sorry na lang. Hindi niya magawang makalaban, dahil nanginginig ang mga kamay niya at naninigas ang katawan nito. Magulo daw ang isipan nito. Nag-worry naman si Kindaka dahil mas malala pa pala ang tama ng pangyayari dito higit sa inasahan niya. Dagdag ni Sakamoto, sobrang nakakawasak daw na muntik nang mawala sa kanya ang asawa niya. Alam niyang kailangan niyang maibalik ang assassin spirit sa sarili niya. Bigla namang may nagsabi na nagkakamali daw ito, at si Shin pala yun. Aniya, wala daw nawala sa kanya, at kabaligtaran pa. Nakahanap daw ito ng something na sobrang halaga sa mundong yun. At sa tingin niya, hindi kahinaan ang takot nitong mawala ang mga mahal niya sa buhay. Ang tunay na lakas daw nito ay nasa likod ng takot na yun. Hindi naman inasahan ni Sakamoto yun at napa-reflect ito. Dagdag ni Shin, wag daw itong yumuko at mahiya. Gusto daw nito ang ideya niya na magbukas ng mga Sakamoto store sa buong bansa. Hindi naman nakasagot pa si Sakamoto dito. Sa ngayon, hayaan daw muna niya si Shin na magprotekta sa lahat, hanggang sa makabalik na ang lakas nito. Lumipat ang eksena sa may research center, Okatabi Branch, Lab No. 2. Pumunta doon si Shin at naiinis ito dahil sinabi niya na daw na nauubusan na sila ng oras. Tinanong naman siya ng kausap nito kung sigurado daw ba itong nais niyang gawin yun. Si Asakura pala na tinawag siyang ignorant brat. Tigilan na daw nito ang kakadaldal sabay tawag sa kanyang tanga. Hindi ito makapaniwalang ngayon lang siya magpapakita doon, tapos ang nonsense na yun ang sasabihin niya. Hindi nito matanggap na nais niyang mapush ang kapangyarihan niya sa breaking point nito. Seryoso daw ba siya dun? Ngumiti naman si Shin at sinabing oo daw. At alam niyang siya lang ang tanging makagagawa nun.
Sa totoo lang daw, ang ability nitong ma-modify ang thoughts ay nakaasa sa fine-tuned electrical signals na magta-target sa specific regions ng utak, para makapag-produce ng distinct neural activity patterns. Theoretically, pwede naman daw silang gumawa ng device na makakabasa ng electrical activity ng utak nito upang ma-amplify nito over, sa mas malakas na signal like na radio wave para mapalawak ang range. Nainis naman si Shin sa mga theory nito at inutusan siyang kumilos na. Nabastusan naman si Asakura sa pagmamando nito. Sa lab, tinanong ni Shin kung gaano daw katagal aabutin kung magmamadali ito. Sagot naman niyang mga 2 o 3 araw daw give or take. Hindi naman matanggap ni Shin na ganun katagal pa. Ipinaalala naman ni Asakura na scientist daw siya at hindi engineer. Sa isip-isip nito, hindi man daw niya tahasang nire-reject ang request niya, hindi siya exactly on board dito. May dumating naman bigla at nais mag-offer ng assistance sa kanila. Napatingin ang 2 dito at nagulat na si Keshima pala yun. Buong akala daw ni Shin ay patay na ito. Ngunit sagot nitong, hinahanap niya din daw siya. Nairita naman si Asakura nang makita ito, dahil buong akala niya daw ay hindi niya na masisilayan ang kasuklam-suklam na mukha nito. Ang lakas daw ng loob niyang magpakita doon matapos ang ginawa niya. Ipinaliwanag naman ni Shin na hindi na daw ito threat ngayon. Makikita naman ang braso nitong gawa na sa claw machine na ngayon. Inamin ni Keshima na noon, kumbinsido itong ang sense of justice niya ay tama. Alam nitong mali siya noon, kaya naman humingi ito ng tawad sa kanila. Hindi naman inasahan ng 2 yon. Dagdag ni Keshima, nais na daw talaga niyang matigil ang karahasan na nangyayari ngayon. Kaya't nakiusap ito sa kanilang hayaan siyang makatulong. Na-curious naman si Asakura ano daw ang nagpabago ng isip niya. Ipinaliwanag nitong, nilamon na ng blind violence si X, at ngayon, nais niyang masatisfy ang thirst nito upang makaganti. Bilang resulta, maraming mga tao daw ang nagdudusa. Ang mga aksyon daw nito ngayon ay malayo sa concept niya ng hustisya. Wala nang nagawa pa si Asakura kung hindi payagan ito. Kaya naman, ipinakita niya na dito ang plano niya. Yun daw ang device blueprint at meron lang silang 1 oras para makumpleto ito. Umoki naman si Keshima dito. Balik sa May City, nagkakagulo na nga ang mga tao. Nais ng mga kalalakihan doon na pagbagsakin daw ang mga bastards na sina Sakamoto. Kaya naman, pinaghahanap nila sila at nais magpakita. Tumakbo naman sina Kindaka, Boiled at Heisuke. Nang tanungin nito nasaan na daw si Shin, sinabi ni Kindaka na wala daw siyang clue. Pero sinabi nitong may plano daw siya. Nakatayo naman si Shin somewhere, habang may hawak na megaphone at nakasuot ng headphones. Nasa taas pala ito ng signal tower, kasama sina Keshima at Asakura. Pinaalalahanan naman nila itong mag-ingat. Giit ni Asakura, ang utak daw nito ay dadaan sa isang tough test. Kaya naman, huwag nitong masyadong i-push ang sarili niya sakaling mapagod siya. Umoki naman si Shin dito at sinabi lang na i-push daw yun sa maximum power. Nainis naman si Asakura at tinawag siyang little brat. Nakaharap si Shin sa city at nang magbigay ng hudyat si Asakura, nag-concentrate ito at tinawag ang lahat ng may dalang weapon. Tumingala ito at inutos na tirahin nila ang lapag at iputok na lahat ng bala nila.